Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magumpisa na po tayo, komentuhan po natin mga tambay. Nakakalungkot po mga tambay. Yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon na ito pong mga ahensya na ito, katulad po ng BIR, ay lagana po ang korupsyon dyan. Di po ba? Napigilan po ni dating Pangulong Duterte yan, katulad po ng custom, at lahat halos ng ahensya ay napigilan niya ng 6 na taon ang korupsyon. Hindi po ba? Pero ngayon, unti-unti na po, natutuklasan po natin na talagang grabe katalamak ang korupsyon. Hindi lang po ang mga politiko, pati po ang mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno ay talamak na rin po at hindi na po takot magnakaw ang mga ito. Katulad po nito sa BIR, 2 empleyado po ang naaresto dahil po sa pasobrang buwis. Di po ba? Natuklasan ni dating Pangulong Duterte yan na dinadaya ang buwis, mga kabayan, at yung iba ay napupunta na sa kanila. Hindi po ba? Yung sobra na dapat ibuwis ay yan po ang nagiging korupsyon. Kaya nga po natigil yan. Pero ngayon, nakakagulat, mga kabayan. Noong nakaraan lang po, binlag natin. Pati mga relief good, ibinebenta po ng mga empleyado. Ibang klase. Ngayon po, ito po, isang ahensya pong talamak ito. Ngayon, balik talamak na naman ang korupsyon. Unbelievable. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Timbog ang 2 tauhan ng BIR na naniningil ng 36 million pesos na buwis sa isang kumpanya sa Taguig City. May baba naman ang presyo pero iba raw ang ilalagay sa resibo para umano may maibulsa. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. We are from Public Corruption Division of the NBI. Sa loob mismo ng tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Taguig, inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang 2 babaeng yan. Mga empleyado sila ng BIR na inireklamo ng isang kumpanya sa Taguig dahil sa umano'y pangingikil. Base sa investigasyon, nakatanggap ng sulat ang kumpanya mula sa BIR bilang abiso na sisilipin ng 2 babaeng empleyado ng ahensya ang accounting records ng kumpanya. At nang kwentahin ng babayarang buwis, umabot daw ito sa 36 million pesos. Bumaba yun, naging 6 million na lang. Sige, ayusin natin yan, 6 million na lang. At further pa bumaba na 800,000 na lang daw. Yun nga lang, sa 800,000 pesos, 200,000 lang daw ang re-resibuhan. Yung 600,000, paghahatian daw ng 2 taga-BIR. Dito na nagkasan ng entrapment operation. Timbog ang 2 empleyado. Nasa kustodiya na sila ng NBI. Mahaharap sila sa mga reklamong direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe, no? Lahat po nagbalikan na. Paglaganap ng pulburon, paglaganap ng addictus, paglaganap ng krimen, paglakas na naman ng puwersa ng mga kaliwa, korupsyon, kahirapan, yan, nagsama-sama na po. Pinagaharian na naman tayo ng mga oligarkiya, ibang klase. Nakita nyo po, yung nilinis ni dating Pangulo ng 6 na taon sa ating bansa, korupsyon. Natatakot na mga empleyado. Kahit ang mga sekretary, takot. Kahit ang mga politiko, takot na magnakaw ng 6 na taon kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, wala nang katakot-takot. Hindi na natatakot sila magnakaw. Bakit? Bakit sila matatakot? Magmula sa taas, nagnanakaw. Hanggang sa baba na mga politiko umano ay nagnanakaw. Sila pa kaya na gusto rin nilang kumita at magkamal ng salapi? Naliliitan yata sa kanilang kinikita. Kaya po nagkakaroon po sila ng interest na magnakaw. Dahil nga po sa nakikita po nila, talamak ang nakawan ngayon sa ating bansa. Mahigit 3 taon ang nananakaw nila, bilyon-bilyon. Basura ang tawag. Nakita nyo po, pumuputok ngayon. Isa-isa pong mga departamento ang kurap. Pati mga empleyado,
Bumabalik na naman po ang mga sakit nila. Matagal na po sakit ito ng BIR. Dayaan sa computation ng buwis. Lalong-lalo na yung malalaking kumpanya na mandaraya sa buwis. Di po ba? Ipinakita po ni dating Pangulong Duterte sample niya ng BIR. Sino po nasampulan yan? Di po ba yung malalaking kumpanya, lalong-lalo yung Philippine Airlines, pag-aari ni Lucio Tan? Napakaraming utang sa gobyerno sa hindi pagbayad ng buwis. Di po ba? Ano sabi ni dating Pangulong Duterte sa kumpanya ni Lucio Tan noong mga panahon na sinisingil siya? Ano sabi ng dating Pangulo dyan? Pag hindi mo binayaran ang utang mo dyan sa airport, dahil inuupahan nila yan, yung mga parking, dahil pag-aari ng gobyerno yan. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Kung hindi ka magbabayad ng mga utang mo sa gobyerno, yung mga eroplano ay doon mo i-parking sa taas. I-parking mo sa ulap o sa langit. Nakita niyo po, nagbayad sila ng buwis. At pati ang ABS-CBN, napakaraming issues sa buwis at mga empleyado nito na hindi binibigyan ng tama, di ba, na para sa kanila. Hindi po ba naipasara nga? Naipasara. Nakita niyo yung political will at kamay na bakal dito sa mga nananamantala, sa mga gumagawa ng korupsyon sa ating bansa? Natakot sila. Nagbuwis silang tama. Pero ngayon, balik na naman sa dati. Gumagawa na naman sila ng pagkakaperhan. Kaya hindi malayo na ang mga mayayaman ngayon, mga oligarkiya, baka bumalik na naman sa dati na hindi na naman sila nagbabayad umano ng tamang buwis. Hindi kaya? Dahil pinagkakakitaan na naman ngayon kasama ang mga nasa BIR. Mga kababayan, hindi kaya talamak na naman talaga? BIR pa lang. E paano pa yung iba? Napakarami nating ahensya ng gobyerno. Nandyan ang custom, nandyan din ang LTO. Hindi po ba? At isang damukal na ahensya ng gobyerno na binabayaran natin ng buwis. Unbelievable, mga kabayan. Yan po ang mga legasiyang iiwanan sa atin ni Marcos Jr. Ang kanyang paglilingkod. Palakihin ng palakihin ang problema ng bansa. Legasiya po yata niya yan. Ibaon tayo ng ibaon sa utang at lahat halos ng ahensya ng gobyerno ay maging magnanakaw. Legasiya po yata niya yan. Hindi po ba? Pagnanakaw, pamumulitika, paglago ng pulburon, issue ng pulburon sa kanila. Legasiya nila yan. At ibaon tayo sa kahirapan. Ibaon sa kahirapan, ibagsak ang ekonomiya. Hindi po ba? Napakaganda po ng achievement ng nakaupong Pangulo ngayon, mga tambay. Ibinabalik na naman tayo sa sistema noong mga panahon nila na talamak ang korupsyon. Magmula noong panahon umano ni Pinoy hanggang sa mga sumunod, hanggang sa kanyang tatay umano at sa panahon niya. Hindi po ba? Wala man lang tayo nakikitang kaginawahan sa panahon nila ngayon. Issue ng korupsyon. Halos lahat ngayon meron sa korupsyon. Ang tinututukan lang nila ay pagnanakaw. Hindi ang buhay ng Pilipino ay makaluwag man lang tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Halos lahat ngayon napakatataas. Unano na lang ang hindi tumataas. Di po ba? Pambihira. At hirap na hirap silang pababain ang bilihin natin. At ang ating mga bayarin, buwan-buwan, hirap na hirap po nilang pababain. Ang bumababa na lang po sa atin ay ang ating mga brief at ang ating mga panty. Yan na lang po ang bumababa. Pero ang bilihin at bayarin natin ay patuloy pong tumataas. At ang unano na lang ang hindi tumataas.
Patawad po sa mga kababayan nating mga maliliit o unano. Hindi ko po kayo sinasaktan. Binigyan ko lang po ng dahilan dahil hindi naman po kayo tataas na. Patawad po sa mga kababayan nating mga maliliit. Patawad po sa inyo. Kaya nga po mga kababayan, nakita nyo po. Nakita nyo. Pero dito po sa nangyayari po sa ating bansa, wala pa rin pong nakikita dyan ang mga men in uniform. Mga kababayan, wala. Wala. Wala silang nakikitang laganap ang korupsyon, mga politikong magnanakaw, at mga ahensya na talamak na rin ang korupsyon. Wala silang nakikita dyan. Basta nakasuporta pa rin sila sa napakatino sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay po ng history ng korupsyon. Suportado pa rin nila yan. Unbelievable. Mga kabayan, ganyan po ang dignidad ng ating mga men in uniform. Ganyan po sila. Bayaning ituring po yan na magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila at nagpaaral sa kanila. Proteksyonan ng Pilipino, proteksyonan ng ating kaperahan at hindi tayo ibaon sa utang ng mga magnanakaw na politiko. Wala po sa atin ng proteksyon ngayon. Nasa mga magnanakaw na politiko yata ang proteksyon nila. Yun yata ang pinoproteksyonan nila. Ang mga magnanakaw umano na mga politiko. Kaya wala po silang nakikita ni isa na anomalya ng korupsyon sa ating bansa. Tahimik. At wala rin sila nakikita ang issue ng pulburon ng kanilang commander-in-chief. Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya dito po mga tambay, expected na po natin yan. Dahil po ang korupsyon po ay nag-umpisa sa kanila. Kaya po ang mangyayari ay susunod po yung nasa baba. Mga politikong nasa baba, sumunod na. Ngayon, mga empleyado na po ang sumusunod na po sa korupsyon. Unbelievable. Mga kababayan, saan pupulutin ang ating bansa? Saan pupulutin ang Pilipino? Mga kababayan, sa basurahan. Sa basurahan ang bagsak po ng mga Pilipino. Pag po nagpatuloy ang ganitong sistema, mga kababayan, kurap kasi magmula sa taas umano, kaya susunod po sila ng susunod. Nakakalungkot. Yung pinaghirapan po ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon, sa isang iglap po, nawala pong lahat. At ang pinakamasakit, yung nagtrabaho po ng 6 na taon sa atin, na binago po ang Pilipinas, kahit papaano po ay nakaranas tayo ng kagandahan at kapayapaan, proteksyon ng 6 na taon sa mga kriminal, sa mga adiktos, at sa korupsyon, ay siya pang pinakulong at pinatapon ng mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po, thank you po. At yung dasal at panalangin po natin mga tambay, pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte, siyempre po, na mailayo po sila sa kapahamakan at mabigyan pa po ng buhay at kalakasan, madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal at manalangin nang tayo po'y maingatan. Thank you po mga tambay. At sa muli po, at paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye po.